Visited. And this time, ato ang i-prepare po na ito ang mga kasing-kasing para sa pagpaminaw sa minsay sa Ginoo karong adlaw. And then, this time, ato na ito sa Book 19. O ipadahin na ito ang team series. Book 19, Jesus in the Book of Psalms. Alright, sa Israel kaniadto ang Ginoo mo ilahang hari, no? Pero ang mga Israelita, hindi sila gusto, kaya hindi nila makita. So they want a literal king. And that's why ang first king of Israel, gisa gani, si Saul. And because of what he has done, kaya nakasala siya, nag-demoted siya sa position, and then nipuli sa yaha si David. Kani sila nga mga hari, mauni sila mga literal nga hari, kay gusto sa mga Israelita, kaniadto makita nila, magunita nila mga hari, yun, as in, madungog yun, makita nila personally. Gikan kang Saul, kay David, hangtod na dagan kay mga hari nga niagi sa Israel. Naay mga hari nga buutan, naay mga hari nga dili kay buutan, no? Gialaw na sa Ginoo ang siyang sovereignty kay na siya purpose. Kay kadalasan sa mga hari nga dili buutan sa panahon kaniadto, nag-struggle sila, naka-experience sila nga gipanglutos pagani silang uban sa ilaha, pero naay purpose kay pinaagi sa mga dautan nga mga hari naliko nilang pagtuo sa Ginoo. Napoy mga hari nga mga buutan, mga prayerful, sama nila Jehoshaphat, nila David, ug uban pa. Alright? Makita nato even kung ato ang tanawon karon sa tuang time, namon pud tay mga leader nga mga buutan, tama? Napoy mga dili kayo buutan. Napoy isog, napoy di pud kay motingog. Pero diri sa Pilipinas atong gikinahanglan diri isog ug motingog gyud. Kay siyempre no, ang mga personality mo sa mga Pilipino medyo bagtikon ba. So kinahanglan bagtik po dapat atong leader. Alright? So, kita-kita ta karon 2028 sayo pa rin kayo, no? Para mo kuhan, layo pa rin kayo. Bitaw. Anyway, and then to Jesus, the Son of God, kay from David, si Jesus po. Si Jesus, although nila giila nga ilang hari, pero si Jesus mo ay haris na ng mga hari. Si Jesus, gikan po siya sa lineage ni David, the King of Kings and the Lord of Lords. And also, He is our perfect shepherd. Makita na sa Psalms 23 verse 1 to 6. Memorize kayo siguro nato na nga siya ang ato ang perfect shepherd, magbalantay. Ino ba? Palapakan nato ang Ginoo. Huwag mo po na atong pangalan din, the Shepherd's Heart Family Church. Ang kasing-kasing sa atong magbalantay. Huwag ang kasing-kasing sa atong magbalantay, gracious, loving, and forgiving. Ino ba? Palapakan nato ang Ginoo. And that's why nagkaroon tag chance, despite of who we are before, despite of our negative past, despite sa atong sin, napasaylo ta, naluwas ta, because the heart of our shepherd is so gracious, so loving, and forgiving. Hallelujah. Although He is holy and just at the same time. Pero grabe yun, nag-uumapaw yun ang grasya, gugma, o pagpasaylo sa Ginoo. Sana, ato anang nasabtan. Masawad na nato ang nakasulat sa Luke chapter 24, verses 44 to 48, kay para masabtan nato iyang connection sa New Testament. It says, and this was after the resurrection of Jesus. Can you look? This is the context. This was after the resurrection of Jesus, and then He appeared to His disciples. So when He said, when I was with you before, I told you that everything written about me in the law of Moses. Right? And the law of Moses, katong first 5 books, or they also called Torah, or the first 5 books in the Bible, Genesis to Deuteronomy. And the prophets, ang minor to major prophets, right? Hangtod na kay Malakay. From Hosea to Malakay, and in the Psalms must be fulfilled. O giklaro na diya, ha? O gisulti ni sa Luke chapter 24, nga even sa mga gisulti, mahitungod sa iya sa Book of Psalms. So nanay gisulti daan sa Book of Psalms, parang daan, mahitungod kay Jesus. Inyaka na siya, ma-fulfill siya. Alright? And then, verse 45, then He opened their minds to understand the scriptures, and He said, yes, it was written long ago that the Messiah would suffer and die and rise from the dead on the 3rd day. So, sukad pa sa una, gisulti na, giprophesied na. Verse 47, it was also written that this message would be proclaimed in the authority of His name to all the nations, beginning in Jerusalem, and there is forgiveness of sins for all who repent. Nga maghinulsol, metanoia in Greek, which means changing of the mind towards something nga dili kabubuton sa Ginoo, labi na sa sala. Verse 48, and you are witnesses
And that's why they are called apostles, ang mga disciples kaniadto, which means eyewitness, and those who literally saw Jesus and being with Him in person. Manang itawag sila apostoles or apostles. Alright? Kaning mga tao karon yung mga nagka-claim nga they are also apostles daw. So medyo murag magduha-duha tao dayon og adhere ana kay ang mga apostles magud, when you say apostles, eyewitness. Meaning, literally, nakita nila o nakauban yun nila si Jesus. Sa atong time karon, wa man nato nakauban si Jesus literally o nakita. Are you following? So, lisod mo claim nga apostoles ta. Of course, disciples ta, learners ta, followers ta. Pero, namo ko iban magpatawag mo ilang mga titulo, apostol. Minana ba? So, daghang kay argument. By the way, di nato na may itong tutukan, but ako lang ilakbitan sa kumakadyot. So makita nato din sa Luke chapter 24 nga even sa book of Psalms giprophesy na si Jesus ug mo ni ang katumanan sa atong gibasa karon. And then sa John chapter 5 verse 39 also says, and this was after Jesus returned to Jerusalem and healed the lame during the Sabbath. Sa katuod kay this is the context, and then tuod kay giayo niya ang mga ang nagsakit during Sabbath, nga kanang Sabbath istrikto kay sila ana kay according sa law of Moses, pag Sabbath day, rest day, di pwede mo gawas niya kay nag-ayo man si Jesus. So many Pharisees and religious leaders reacted without understanding that it is Jesus who is the real Sabbath. Wa sila kasabot nga si Jesus mo itinuod nga rest. Apart from Jesus, there is no rest. Amen ba? Nya muna suko kay sila kay Jesus kaniadto mga Pariseo, mga religious leaders. Na ingon siya sa John chapter 5 verse 39 verse 40, you search the scriptures. Yang scriptures dira referring to the Old Testament scriptures because during this time wala pa man nasulat ang New Testament. Alright? So during that time nga na si Jesus o ginasulti nila ang scriptures, ang gina-refer nila na Old Testament scriptures. Kay during that time kailan ang ginasulti wa pa man nabuhat ang New Testament. Karon nabuhat na tanan. So when we say scriptures, Old and New Testament na siya. Pero during this time, you search the scriptures, gina-refer ana niya ang Old Testament scriptures because you think they give you eternal life. Meaning, even before in the Old Testament, they are searching for assurance of their salvation. Alright? Sa una pang panahon, gusto sila, nangita sila assurance sa ilang kaluwasan, kay ang means sa ilang kaluwasan kaniadto is the law of Moses. That none of them can fulfill except si Jesus nga mo'y nag-fulfill sa balaod. Sabta na nato na, many times na ako nag-explain diri. Are you listening? Kaniadto ang pamaagi sa kaluwasan nila, 100% obedience to the law of Moses. Dapat perfectly ma-obey nila ang 10 commandments and all the rules and regulations pertaining to the law of Moses. Pero walay ni isa sa ila ang makatuman. That's why munang failure sila kanunay sa tubangan sa Ginoo kay none of them can fully 100% obey the law except kay Jesus. And that's why sa Matthew chapter 5 verse 17 gifulfill ni Jesus ang law. He came not to abolish the law but He fulfilled the law for us. So munang itang tanan nga nakaroon kang Jesus, tanan nga nituo kay Jesus, tanan nga ni-acknowledge kay Jesus as their Lord and personal Savior, daw sama na po nga nakatuman tas balaod because we are now in Him. Kay si Jesus mo may nituman sa balaod. Di ba palo? Hallelujah. Umunang kita karon in Christ Jesus, di na ta subject sa tunglo sa balaod. Amen ba? Palapakan nato ang Ginoo. Kanato na masabtan ng friend. Alright? Kay naay tunglo sa under sa balaod. Sa tanan nga dili makatuman sa balaod na itunglo. Pero the Bible says sa New Covenant of Grace di na ta under sa tunglo sa balaod tungod kay ang balaod gituman ni Jesus. And because si Jesus, we are now in Christ Jesus, nanata kay Kristo daw sama pod nga nakatuman tas balaod. Amen ba? Sana ato na masabtan. So di na ta under sa balaod karon, under na ta sa grasya. And grace is not religion, grace is not denomination. Grace is not just a doctrine, but grace is the very person of the Lord Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Sana ato anang masabtan, my friend, o sa tanan nga naga-subay, natanaw sa atong video karong adlaw. Dalaygon ang Ginoo. And then, Jesus is simply saying that here I am, no? Kay gisulti man ni Jesus sa ilaha, nga you search the scriptures, na kay gusto ninyo makakaplag mo eternal life, but the scriptures, yung diha sa verse 39 and 40, but the scriptures point to me. O you see that? Ibig sabihin, tanan nga gisulat sa scripture sa Old Testament,
from Genesis to Malachi pointing to Jesus, nagapoint sa iya. Yet you refuse to come to me to receive this life. Jesus is simply saying that here I am your eternal life. Nga dugay na nilang gitinguha, gipangita og gisusi. That's why today we are grateful because we are already received, understood, and experienced this eternal life. Amen ba? Kaning kinabuhi nga walay katapusan that they desired before because we decided with all our hearts to believe and accept Jesus and in everything that He has done on the cross for all of us by grace through faith and His finished work. And listen to this, finished work. Nituon na ta, alright, ato na nang gituuhan yung finished work, so wa na idungag pa o wa na iangay paningkamutan pa. Amen ba? Kay finished naman, finished work of Christ. Yan, ituon ta niya na, in Greek, tetelestai, which means final and complete. Final and complete. Makita na sa Ephesians chapter 2, verses 4 to 9, and then sa book of John, ingon dito, it is finished. It is telestai. Yan, ituon na ta sa tanan niyang gibuhat dito sa krus sa Kalbaryo. That's why nangaluwas ta, and we are grateful sa Ginoo tungod niana, and that's why because that's the reason why nganong kanunay tang nag-adto sa simbahan, nagadaig ta, nagasimba ta, tungod kay grateful ta kay giluwas ta sa Ginoo. Amen ba? Sana ato na masabtan. Alright? And you imagine kinsa ra gud ta, word man ta man to impierno, pero giluwas ta, gipilit ta sa Ginoo, giluwas ta, gipadala niya si Jesus. Yang kaysa isang anak alang kanato ug nangaluwas ta. And that's why isa sa reason, one of the reasons nganong galagad ta hangtod karon maski usahay lisod ang panahon, taas ang inflation rate, init kaayo, usahay lisod na ang usahay kanang maglibog taon sa kahitabo sa tong palibot, di ba? Pero nag-alagad gyapon ta karon tungod kay grateful ta kay giluwas ta sa Ginoo. Sana atuan na masabtan, my friend. Now, until this time, we continue to serve God and do good works for His glory. Kung sa may mga example sa mga good works na ginapadayon nato karon, kay grateful lagi ta. Kay naluwas ta, unya nituon na ta siyang finished work dito sa cross. Antod karon nagaampo gyapon ta, di ba? Nagampo ta pagtarong sa kinabuhi, pag-alagad, paghatag, pagsuporta sa bulaton sa Ginoo, pagtabang sa uban, pag-participate sa Great Commission or pagpanangyaw, pagsulti mahitungod sa may balita ba? Great Commission. And these are all good deeds for the Lord. Of course, wala nato ni ginabuhat tanan not to be saved anymore, but to follow Christ's example and to represent Him not only by lips, but by heart and life. Amen ba? Kung wala yung rason karon ngano nagapadayon ta ni ginabuhat nato karon. Kay para i-represent ang Ginoo sa kalibutan, in every opportunity sa ato ang workplace, to represent Him not only by lips, but by heart and life. Kay gusto nato i-follow ang example ni Jesus. Wala ta nagbuhat aning tanan nga atong ginabuhat karon, lakip na mga good deeds, good works aron maluwas, alright? Nagabuhat ta kay naluwas na ta. Amen ba? Nagabuhat ta aning tanan kay naluwas na ta. Nanatay Jesus sa atong kinabuhi. Sana ato anang masabtan. And that's why kanunay natong ginadiinan diri sa atong church that our changed life, ako ni nabanggit ko last Sunday, at our changed life, ang atong bagong kinabuhi, will attest, will show, and prove that first, our understanding of God's grace is growing. So meaning, kining kabaguhan nga nagakahitabo sa atong kinabuhi, nagakabago man ta. Amen ba? Di ba? Kaya paano, although it's a process, dili sa pinaanak. Isa lang kay anak, bago rin ta. Of course, dili, no? It's a process. Hinahin as we surrendered everything unto the Lord, as we surrender fully our lives unto Him. Ang tawag na sa uban, utmost surrender. Alright, sa Ginoo, hinahina-hinay kabago. Unya, ang atong pagbago sa atong kinabuhi, mo na magpasabot nga, ang atong understanding mahitungod sa grasya sa Ginoo, nagatubo po siya. Amen ba? Nagagrow ba? Nagagrow ta. Diya sa grasya sa Ginoo. Nakasabot ta. Kay iuna ko itong mga niagi, ang tinuod nga nakasabot sa grasya sa Ginoo, magbinuutan o mabag-o na yung kinabuhi. Sana ito anang masaktan. Alright, second, our genuine, atong changed life will attest, will prove, will show our genuine faith and relationship to Jesus. Nga dili siya piki, is not fake. Amen ba? Dili siya piki. Tinuod yun niya ito ang relasyon sa Ginoo, katong pagtuo. Kay ang tinuod ay nga pagtuo, relasyon sa Ginoo, mo resulta kabaguhan sa kinabuhi. Amen ba? Sana ito anang masabtan. Alright? And lastly, it will prove that we are legitimate children of God.
O nga kita, ang atong bagong kinabuhi will prove, will attest, will show nga kitang tanan tunood natang mga anak sa Ginoo. Amen ba? Sana ato ana masabtan. Basahon sa nato nakasulat sa 1 John chapter 3 verses 9 to 10 and makita nato diri as in explicitly unsay kalainan sa mga anak sa Ginoo dili. Alright? Basahon nato those 1 John chapter 3 verse 9 to 10, those who are children of God do not continue to sin. So di na mo padayon sa paghimog mga butang nga dili maayo, labi na sa ato mga naandan nga dili maayo kaniadto, dili na mo padayon kay anak na sila sa what? Anak na sila sa Ginoo. For God's very nature is in them. Ang nature sa Ginoo sa tua, of course, through the presence of the Holy Spirit, na sa atong kinasuluran. Alright? O munang, di ba, ang bunga sa Holy Spirit, love, joy, peace, patience, gentleness, kindness, goodness, self-control. O kung kaniadto, di ta ka mo control. Sa unsa atong gustong buhaton nato, kasi hindi tama, pero karon dili na kay na self-control. Ang nature sa Ginoo through the Holy Spirit is in us, in them. And because God is their Father, kaya siya naman atong Abba, sa Aramaic word Father is Abba. Alright, which means our Father. They cannot continue to what? Sin. Yeah. Verse 10. Klaro kayo? Here is the clear. Klaro ha? Here is the clear difference, kalainan, between God's children and the devil's children. So, duha diri ang gikumpara, God's children and the devil's children. Klaro ha? Explicit yun. Klaro yun, mabasa. Wala na idungag, wala na kayo kwaon. Mabasa yun. So here's the difference between the clear difference between God's children and the devil's children. Those who do not do what is right or do not love others are not God's children. So kung ang mga tao dili ka kita dito mohimog maayo, sumala sa kabubuton sa Ginoo, unsay dapat, unsay sakto, unsay tama sa tubangan sa Ginoo, ug di ta kabalo mahigugma ngadto sa uban, di daw ta mga anak sa Ginoo. Klaro gyud. Di man ako nasulti ani. Klaro man dinis Biblia. Alright? In other words, ang opposite ani ko, naghimo tag dili maayo, dili tama, o wata na higugma sa uban, alright? Dili ta mga anak sa Ginoo. Kung dili ta mga anak sa Ginoo, kinsa man ta? Anak ta sa devil. Klaro man. So it's a reminder for all of us mga, grabe no, giklaro yun na niya as in explicitly, gisulti yun. Unsay kalainan sa mga anak sa Ginoo, dili. Saan nato na masabtan? And that's why, usbuna ko, ginadiinan nato na dinhi, ginataga nato nagpansin, ug ang grasya, naka-enable sa to, nga itudlo yun nato na, nga ang changed life will attest, will show, will prove our understanding of God's grace, our genuine faith and relationship to Jesus, and our legitimacy, or indeed, we are legitimate children of God. Klaro gano'n. Kaya ang Christianity is not just about knowing, listen to this, potente kayo niyo. Christianity is not just about knowing, reading, and memorizing Bible verses. Pwede naghanas sa mga tao nga memorize nila ang Bible verses, lupigan pa gani mi. Ako, dili kay ko mahilig mag-memorize kay dali ako makalimot, pero akong gi-memorize lang mga Bible verses appertaining to salvation. Kay bisag asa ko maabot, kung ako'y Biblia dala, makasangyaw ko. Mora na gipang memorize na ako mga Bible verses appertaining to salvation, to Jesus. Alright, although familiar gamay, sabi na ito akong Bible, kay nabasa na ako once. Kunya, ginabutangan na ako highlight. Padali na ako makalimot. That's why, nandiyo ko yung notes dali. Alright? Pero it's not just about memorizing Bible verses, but it's all about applying what we have heard, what we have read, what we have understand, and what we have memorized. Gina-apply nato ba? Alright? And most of all, showing what it means to be a Christ follower. In other words, it's walking the talk. Amen ba? Atong ginakinabuhi, atong mga ginasulti, atong mga gina-memorize, atong ginabasa nga Biblia. Kung ako ning ginasulti po for how many times, personal po na ako ning reminder sa pagalingon nga dili lang nato memorization ang Ginoo, dili lang nato basahon ang Ginoo diri sa Biblia, ato gyud pong ikinabuhi ug atong i-experience. Amen ba? Kay kanang atong experience sa Ginoo mao nay mopasamot og ka pag-grow sa atong pagtuo sa atong Ginoo, mo na mo palig-on sa more sa atong pundasyon diya sa atong Christian life. Kay ngano man ang Ginoo nga atong ginabasa sa Biblia, ginatun-an, ginapaminawan, ato yung gina-experience. Amen ba? Pares anang nakabasa ta nga ang Ginoo muuban kanato. So ayaw kahadlok, so experience yun na. Ayaw kahadlok kay ngano man ang Ginoo nagauban man gyud nato. Amen ba?
Para anang nagbasa na to sa Biblia nga ang Ginoo moayo. Na-experience mo ginato na. Amen ba? Moayo mo ginang Ginoo. Palapakan na to siya. So, but pasabot sa atong mga experiences sa Ginoo, it will prove that our God whom we serve, the God of the Shepherd's Heart Family Church, the God of our family is real. Amen ba? Sana ato na masabtan. Tinuod siya. Kaya nga naman, gina-experience mo na to. Na ako, simple lang ako ang principles na ako. I know, dili ko basta-basta ma-persuade sa mga tao nga di mo to Ginoo kay na may ubang nga dito mo to Ginoo kay wala man na katang isip pa man Ginoo. No. I know my God, I experience my God. Ug sukad sa una naluwas ko hangtod karon akong gina-experience ang akong Ginoo nga nabasa sa Biblia. So walay bisag kinsa nga pwede mo sulti sa kuha nga ay biyahe ng Ginoo ay nagtusig. No. Because I know my God. I know who is my God. Amen ba? Nga kung ikaw po na-experience mo ng Ginoo, di ka basta-basta matumba, di ka basta-basta ma-persuade sa mga false doctrines and teachings, di ka basta-basta ma-persuade sa mga pagtulunan nga di ta mo tuo Ginoo, di ta basta-basta even sa mga pagsulay nga nag-aabot sa itong kinabuhi, di ta basta-basta ma-discourage, di ta basta mag-give up dayon because we know, we experience our God, the God of the Bible. Amen ba? Sana ito na masabtan. Dito na magdaghanan nato nagihan sukat pa sa una. Oh, napo may mas magulang sa kuha din eh. Di ba? I know. Nauna naman mo. Daghan na mong experience sa Ginoo. So, kanang inyong experience mo na magpamatuod na tinuod inyong Diyos. Amen ba? Tinuod atong Ginoo, tinuod ang Ginoo's Biblia. Hallelujah. O muna kay tinuod ba siya? Kasi buhato na ito atong isultis uban. Amen ba? Sulti na ito kauban sa trabaho, in every opportunity, atong mga relatives. Sa atong mga pamangkin, sa atong mga unsaved loved ones, sa uban pa, mga close friends. Kay tinuod lagi atong Ginoo. O kay tinuod man atong Ginoo, ato pong ikinabuhi, ato pong ikinabuhi kung sa iyang kabubuton sa atong kinabuhi. Kung sa iyang kabubuton des Biblia, ikinabuhi. Let's walk our talk. Kung tinuod atong Diyos, makita man sa mga tao, tinuod yun ilang Ginoo. Sana ato na masabtan. In fact, may mga times nga nagantag problema, pero matingala ang makauban nato sa trabaho, nga happy gyapon ta, okay gyapon ta, wala naman na sila nga anong daghan damang kay mga anak daghan unya di man kay mo na murang dato kay mo di mo yun na dako kayong sweldo pero liparin mo lagi mo sino katawa ano man na wala naman na sila so sikreto di ba yang purpose ko sa sige tag smile malipay ta permente di ba kay pag sige ganyan mukot kung sa ganina wala kwarta ba masasige mukot wala kwarta kagay kwarta di ba lamig yan ang ngisi yan muna sige tag-smile pa dito mo tag-kwarta dili ya dito mo declare of what ay kwarta kay when we declare what ay kwarta there is power in words so atong i-declare ang mga positibong mga butang kung bitaw nang bawal mag-declare og negatibo sulod sa balay sa mong balay magbinadlungay mi kana bitaw mag-declare og mga negatibo dito anak kay there is power in words kung sa atong ginadeclare mo po nagkakahitabo. So muna mo declare lang yung kaayuhan, maayo, i-declare nato ang kabubuton sa sa atong panimalay o muna yung mahitabo. Labi na sa atong mga anak, dayon ta mga anak, magmaayo yung kinabuhi, anak. Ang tawag na sa Biblia, the culture of blessing. O no wonder half of the properties of the United States of America are owned by the Jews. You know, anong very improved o very successful kay mga Hudiyo? Because of their culture of blessing. Kaya ilang mga anak, before mo gawas sa ilang panimalay, ang ilang mga tatay, ilang ang gina-bless ilang mga anak. Ano na sila, the Lord will bless you. Kada kong ginaingon dito, from time to time, sa ato ang blessing time, the Lord bless you, the Lord keep you, the Lord make His face shine upon you, be gracious to you, and will give you peace today, tomorrow, and beyond. Ilang ginasulti, ginadeclare na nila sila mga anak. No wonder ilang mga anak, very successful. Amen ba? Are you listening? Sa diyang nasabtan ako na, magsina kong sultihan na muna ako, ginaingatan ako kung ba, kayo sa'yo makasalat, tas pinagis ba, sa itong mga declarations. Pinampingan ako, nga di ko makadeclare of something negative sa akong mga anak because ang labi na pag ang tatay ang declare, bitaw, ang tatay, very powerful, kaya ang tatay, siya man ang head sa family. Pag ang tatay ang manulog, grabe na ba? Grabe yung resulta. So kita mga tatay, kita manulog, blessed ta. Amen ba? So muli kayo taan ang mga words na samaan ng mga pisting yawa mo, mga bataan mo, ang animal mo, mga sungayan mong dagko, mga inatay, mga malas mo, iwas tanak.
Kaya di naman na maayo. Alright? Walay malas, walay swerte. It's just God's blessing. Amen ba? Actually, may malas, walay swerte sa atong tanan. Panalangin na ginas Ginoo. Di na swerte, di na malas, panalangin na ginas Ginoo kay nanatadya kay Jesus. Amen ba? Sana ato ang masabtan. Alright? So let's walk our talk. Karoon din nato na, because usbo na ko, ang change life will prove, will show, will prove that we are legitimate children of God. Sana ato ang masabtan. Matthew chapter 16, verse 24 to 26. This was during the time Jesus was tested by the Pharisees and Sadducees to show signs and miracles. Ang muna yung background, muna yung context. And then misunderstood by some of his followers after saying he must die. Kay permiro, wala nila na-gets ang usay ginamin ni Jesus ani. But of course, later, o kita karon nakasabot na taani, kay kung wala gialaw ni Jesus na mamatay siya sa krus, wapot ay kaluwasan karon. So hingon siya, then Jesus said to his followers, if any of you want to be my follower, you must stop thinking about yourself. Listen carefully. Listen to this. Alright? Paminaw maayo. Ingon si Jesus today, then Jesus said to his followers, apil na ta karon ha, para po sa tuwa, so atong i-internalize. If any of you, sa tuang tanan po karon, want to be the follower of Jesus, my follower, ingon si Jesus, you must stop thinking about what? Your meaning, gusto ni Jesus, dili ta mahimong selfish, maging makasarili. Tama? Kaya kalimtan mo daw itong kaugalingon. Kung gusto ka maging follower na ito, kalimtan mo ang kaugalingon. Yung sa may nasa itong kaugalingon, sometimes we are selfish. Alright? Kung sa man ang selfish, nagiligyan, isda, pauban sa household, nagunin ng balay. Joke. Without thinking about yourself, meaning, dili ta dapat maging selfish, maging makasarili ka ng puros, I, me, and myself. Puros kaugalingon lang na ito ba? Unsay makapalipay sa tuwa, unsay makasatisfy sa tuwa. Puros ako, ikaw. Alright? Dili dapat maging arrogant, dili dapat maging egocentric. It's a psychological term, no? Sa itong kinasuluran, na puros kaugalingon lagi. I, me, and myself. And isa pa, dili, stop thinking about yourself, and what you want kanang atong mga gusto. Kaya nakasabot ra bata nga usahay ang atong dili tanan mga gusto nato kabubuton pud sa Ginoo. Nay mga times nga atong mga gusto dili kabubuton, dili in line sa will sa Ginoo, ug dili pud will sa Ginoo sa atong kinabuhi. And that's why gina-remind ta diri nga mag-careful ta sa atong mga desires, sa atong mga gusto, because not all of our longings and desires are good and beneficial for us. Amen ba? Ako na lang giniman sa inyo for how many times? Mag-careful ta sa atong mga longings and desires because not all of our longings and desires are good and beneficial to us. Nay uban ana makapawala sa to sa passing. Amen? Sana ato lang masaktan. And you must be willing, usay sumpay, you must be willing to carry the cross. Unsa man ang cross dira, it means our identity. Alright? In Christ, as Christians and whatever it takes as a Christian, take up your cross, meaning sakripisyo, meaning sufferings nga willing pud ta mo take ana. Mas usay atong pagkalagad sa Ginoo, na apoy mga sufferings, na apoy mga pagsulay, na sacrifices, willing ta mo take. Amen ba? Sama ni Jesus. Pero of course, nasabta nato nga dili man puros sufferings ang Christianity. Kaya sa to ang kinabuhi, di man puros sufferings and kanang naglisod na antos na wala man, naalay mga pag-antos. Pero dili puros nood kay nanatadya kang Jesus. Sana ito nang nasabtan. Sumpay, our that is given to you for following me. Any of you who try to save your life will lose it. You see that? Will lose it. But you who give up your life for me will find true life. Will give up your life, meaning mapakamatay, dili, buyang mo pasabot. But will give up ba sa ato ang kaugalingong mga gusto, tagong tinguha, ato ang selfishness, ato ang sarili, di ba? Nya unsay sumpay, but you who give up your life for me will find true life. O you see that? Mas makakaplag hinungag tinuod nga kinabuhi. It's worth nothing for you to have the whole world. That means, that includes fame, musikat ka, position, mataas imong position, nya mudagan atong kayamanan, di na mao. It's worth nothing for you to have the whole world if you yourself are lost. O you see that?
Wala ta naluwas, wala ta kailas Ginoo. So bisan napasay mo ang posisyon, ang kasikatan, ang prestige, ang wealth, tanan nasa mo material ng butang. Pero kung wala ta maluwas, umato na ta impierno na ta mutugpa, useless ang tanan mo yang pasabot. Amen ba? Tanan nyo na masabtan. So nga na kay importante nga naay Jesus kinabuhi ba? Kay kung imong tan-awon tanan butang nga natin sa kalibutan, they are all temporary, they will all vanish. Paabot sa panahon, mubalik na lang sa Ginoo kita ra ang atong kalag kung natay Jesus. Kaya na-observe ba siguro ninyo sa tanang mga nauna na sa tuwa na namatay na, may nadala masking piso. Are you listening? May nadala, wala? Wala. Tanan, mabiyaan na ito na. Ito mga sakyanan, motor, tanan, balay, biyaan na diri. Ang mabilin na ito mga anak, mga apo, o sa sunod nga mga apo, o after 10 years, after 20 years, after 50 years, mawala tayo sa kalibutan. Wala naman tayo kalibutan, anak. Di na makakita, anak. Kung maunsa na yung mga balay diya, maunsa na mga nabilin diya. So muna, kung makita nato ang pinaka-importante galing siguruhon ka ng atong kaluwasan. Pero kita na naman tayo Jesus, that's why sigurado na atong kaluwasan. Amen ba? Na ato na masabtan. And for those of you nga naadiri karon nga, di nyo muna sigurado imong kaluwasan, nawata, tuuhi si Jesus. Ayaw sugot nga muli ka, magawas ka ng puntahan karon sa simbahan nga di nimo madawat, matuuhan si Jesus. So unya later I will allow you to talk to Jesus, and I will allow you nga karuhon nato na kay basig wala pa di ay kay bisag klaro man dilo maski nasa imong tanan pero wa kay Jesus you are lost. You could never pay enough to buy back your life. Wala gyud tinuod bitaw na. Sana ito na masabtan. So it's a reminder for all of us today that life is useless without God. Amen ba? Everything is worthless apart from God. Amen? Everything is worthless apart from God. Isang unsa nila ka-nindot, unsa ka-sinaw, unsa ka-mahal. Worthless na kung walay Ginoo apart from God. And even if we have everything, kung wa tay Jesus ang kinabuhi, ang tanan, walay kapuslanan, o ang worst sa impyerno, rata mutugpa tanan. Sana ito na masabtan. And that's the significance of Jesus sa kinabuhi sa tao. Pero kita, kaya na naman tayo Jesus, alright, natay langit padulungan. That's our assurance. And that's why, last Sunday, yung ko sa inyo, ang pinaka-worst nga klase sa mga tao, dili ang wala sila'y kwarta or pobre sila, tama? Kung dili tungod wa sila'y Jesus. Ang pinaka-worst nga lugar, dili tungod kay sila'y pinaka-pobre nga nasod, kung dili tungod kay wala sila gituo sa Diyos sa Israel nga mao si Jesus. Ug ang pinaka-worst nga pamilya, dili tong naglisod lang financially, kung dili katong pamilya nga wala nila gipili nga mag-serve sa Ginoo. Joshua chapter 24 verse 15. Amen ba? Pero kita, atuan naman yung gipili ang Ginoo. Now, before I close, tanaw na to ang mga specific chapters and verses that typified or naghulagway po kay Jesus o nag-reveal kay Jesus in the book of Psalms. Alright, napay daghan ini, although atuan ang gisugdan tong atong introduction sa pinakasugod kaminina. And most often, the words used are attributed directly to David's greater son. Kay si Jesus, ginahulagway siya as greater son. Mas great pa kay Solomon, nga anak ni David. Of course, si Jesus, mas great pa yun sa tanan. And which typify the Lord Jesus Christ, the Son of God. And He is the greater Son of David because He is the Son of God. Alright? In fact, mas labaw yun sa tanan yun. Kaya Ginoo siya. Huwag mo na ito ang Lord and Savior. In Psalm 16, alright? In Psalm 16, Jesus was revealed as our refuge and security. Siya itong dalangpanan of sense of security. Mo dito ng kanunay natong ginasulti din nga apart from Jesus, wala yung safety and security. But magkinaunsa man ang kalibutan, maghera man, mag-World War III man, wata masayod, pero kanunay tang safe and secure because we are now in Christ Jesus. Amen ba? Palapakan na ito ang Ginoo. Hallelujah! Sana ito na masabtan. So kung nasabtan na sa mga tao, siguruhon na yun nila unta nga na sila'y Jesus. Kaya ang tanan nga na ay Jesus, na sila'y refuge and security, they are always safe. Sana ilaha ato na masabtan. In Psalm 22, also foretells of His suffering on the cross. Sa verses 7 to 8, and then 15 to 18. In Psalm 23, He's our shepherd, right? Maunang hangtod karon, walay nakulang kanato, kanunay ang protection, amen ba? Kanunay ang wisdom, amen? Kanunay ang provision, palapakan nato ang Ginoo, hallelujah!
O never ka nahugdan og panalangin sa atong table hangtod karon because He is our shepherd. Amen ba? Hallelujah. Sana ato na masaktan. Never nagkulang. Wa nagkulang ang Ginoo. That's why paborito na to na kanta, di ka nagkulang. Kaya tinuod jud wa mo yun nagkulang ang Ginoo. And because He is our perfect shepherd. Hallelujah. That's how gracious, loving, forgiving, and perfect atong shepherd. And that's the God whom you serve. Amen ba? Muna'y Ginoo nga atong ginasimba, muna'y Ginoo atong ginaalagaran, muna'y Ginoo na ang Ginoo nga atong ginakantahan. Sana dili mo magsawa. Amen ba? Di ta magsawa sa pag-alagad niya. Ug dili yun, Lord, ug never may magsawa sa pag-alagad niya. Thank you for being a good shepherd to us. Hallelujah. Dalaygon yung kayong Ginoo. Now, in Psalm, ambak ta sa Psalm, as a Psalm 40, in Psalm 40, He was prophesied as the Messiah, the coming Savior. O, Yun, coming Savior, who will come to do God's will and to be the end of all sacrifices. In Psalm 41, it reveals that the Messiah will have a close friend who will betray Him. Kunya, nahitabo na sa kinabuhi ni Insa, Judas Iscariot, sa Luke chapter 22, verse 3 to 6. So, klamo yun, ang mag-isulti sa Book of Psalms, natuman yun siya. Alright? In Psalm 45, Jesus was revealed as the most excellent of men, who is clothed in splendor and majesty and with good character. In other words, though He is 100% man, doctrinal ni, paminag maayo, He is 100% man, He is also 100% God at the same time. That's why He is considered as the most excellent one. He is considered as the most righteous one. He is considered as the most example one in all aspects of life. Sa pagpanulti, pag-ampo, pag-alagad, pagtudlo, pagsangyaw, pagtabang o pagkakakugihan. Meaning, dili tapulan si Jesus. Praktikal po ni paminag maayo, labi na sa mga anak. Nga naadiri karon. Dili tapulan si Jesus, na siya sense of initiative. Dili na kinahanglan suguon. So sana, ingana po ta today, labi na sa inyo mga anak na naadiri. Amen ba mga anak? Amen ba mga? Kay we follow the example of Jesus. Alright? So sana ato na nasabtan. So ato ipakita nga ang mga anak sa Ginoo nga nakasabot na sa grasya sa Dios dili tapulan o dili mga tapulan. Amen ba? Kay kung tinapulan ta wala di kita mabuya ni. Alright? Importante kay na practical na siya. Sana ato ana masabtan. Og labaw sa tanan dili ta maging matapulan sa pag-alagad sa Ginoo. Amen ba? Og dili ta mahimong tapulan sa paghigugma ug pag-ampo. Amen ba? Sana ato anang masabtan. Kung dili ta mahimong tapulan sa atong relasyon sa Ginoo. Kasama sa example ni King Solomon in Proverbs chapter 6, tanawa ha, basahan nato nakasulat Proverbs chapter 6, I like this. Take a lesson from the ants. Ito mga ants? Mga lamigas. Kung sa'yo napansin nyo sa mga lamigas, you lazy bones, mga tapulan, learn from their ways and be wise. So you see that? Gi-example ni King Solomon ang mga ants, lamigas, kapit kayong gagmaya, pero according sa trivia, 50 times sa ilang kadakon. Kung yan, nakagamay ang lamigas, 50 times sa ilang kadakon, pwede na makarga. Mo nang, no wonder, kita mong lamigas, ka na mga biskuit niya, o niya taon-taon, alsahon na sa mga lamigas. Di ba, makarga nila? Yung sinapansin na to sa mga ants, sa mga lamigas, wala sila'y hari, wala sila'y mga leader, pero kugihan kay sila. Yeah, during summer, pas karon init, kagabi wala mga lamigas. Pag naiulan, wala na mga lamigas, hipos na sila. Pero during summer or init, diyan na sila manggawas. Kapansin mo na sa mga balay? O ang uban sa to, kaya ito ang patuluan ng plastic. Kaya itong ginagiraw. Ano ko sa una ba? Giraw ng mga yeah, usay atong ubuan ng init ng tubig. Ay, yaw, naman na purpose sila. Okay, naman na purpose atong ecosystem. Ayaw pa, tinikuha na, ini tubig. Buka na, anak ko, bugawa lang. Hindi naman po na sa ako namang siligon. Alright? Unya, makita niyo mo, during summer, during init, magtigo mo lang, dagang kayo maglinya niya, magpasa na sa mga morsels. Sabot ko, morsels. Mumho. Nya, ilahan ng alsahon nila. Pagkaman, matulas silang lungga. Ilan na, magtigo na sila pagkaon nyo, kanang mga biskwit niya. Ilahan ng tigugon. Pag tingulan, wala na sila. Pero daghan na silang stock, daghan silang pagkaon. Mo sila. Mo na example sa hard work. Mo na example sa
kana bang dili mahimong tapulan. That's why yung si King Solomon, you lazy bones. Okay, lazy bones yung ibutang diri ba? Kay bukog tapulan nga bukog ba? Kaya di mo lihok ang lawas, yung mga kita kalihok. Learn from their ways. So you see that? And be wise. Imagine, gamay ka na nga ants. Pero yun si King Solomon, learn from their ways and be wise. You see that? Sana ato anang masabtan mga igsoon. In Psalm 68 and 110, Jesus was also described as our Lord, King, and great High Priest. O makita po niyo sa New Testament in Hebrews chapter 4 to 10, na siya ito ang High Priest, and we are the priesthood of believers. We are all priests. Munang pantay-pantay, tas tubangan sa Ginoo. Alright? Walay labaw-labaw na ito si Jesus ra. So if we are now in Him, we are also more than conquerors and overcomers sa tanang matang sa kalisdanan o pagsulay sa kinabuhi. Amen ba? Tanato na masabtan. That's why naka-overcome ka, my friend, because you are now in Christ Jesus. If Jesus is Lord, King, and our High Priest, all of us in Him today are also considered as what? Chosen people, mga pinili. Amen ba? We are holy nation, a royal priesthood, and God's own possession. Gipanag-iyahan na sa Diyos, ug wa na lain pa makaagaw, ug makausab, ana nga kamatuoran, even sa nato na masabtan. 1 Peter chapter 2, verse 9 to 10, but you are chosen race or chosen people, royal priesthood, meaning He is our high priest and we are all priests. Meaning we are all priests, meaning kitang tanan na natay access 100% to the throne of grace. So makaduol na ta sa presensya sa Ginoo. Dili para sa una nga priest lang ang pwedeng moduol sa presensya sa Ginoo. Pero kita karon na natay 100% to His throne of grace, na natay 100% access. So anytime, anywhere, pwede na tayong moduol sa presensya sa Ginoo because we are now in Christ Jesus. Amen ba? Sana ato ana masabtan. Because we are the priesthood of believers today. Nga priesthood meaning pantay-pantay tas tubangan sa Ginoo. We are all priests and He is our high priest, Jesus. And therefore, if we are all priesthood of believers, walay pwede mag-lord over the day. Even ang pastor, magta yun ako sa inyo ang pastor, nara sa tubangan ninyo, nara diri tungod kay gasa ang pagtudlo, pagwali. Pero dili siya mo ilabaw-labaw ninyo. Amen ba? Ug never na ako nagibuhat diri. Kasabot mo na. Kapila na ako nagisulti diri. Naara ko diri kay wali, ang pagwali, pagtudlo, gasa na. Pero kitang tanan, pareho rata, pantay-pantay ta sa atong relasyon sa Ginoo. Amen ba? Ano ito na masabtan? So di na pwede nang pag nakakadiri mo lang murag tag si Ginsa, murag mga hadlok at mga tao, mga saba dito, di na mga wala kasabot ang uban ba? Una, grabe mo exert silang authority dito. Nang minana, iyaw kayo, murag ang dating mo, sila yung pinakahari ang boss simbahan. Di manana, kay kitang isa naman ang hari ang boss diri si Jesus Raman. Amen ba? Ano ito na masabtan? Alright? And then we are God's own possession. Wow! In Psalm 72, hapit na tamo man. In Psalm 72 and 89, He will reign diri sa kalibutan. In Psalm 118, He is our cornerstone, the foundation of our salvation and life. So in Him, we will never be shaken. Amen ba? We will never be immovable, subject for destruction. Amen ba? Kung si Kristo ay atong pundasyon, ikaw ang atong pamilya, atong church, ikaw mismo, mahimo kang ligon na klase sa Kristohanon, kaya nga naman si Jesus may atong foundation. Amen ba? Sana ato na masabta, my friend. So, importante kayo na, dili relihiyon, dili denominasyon, dili atong trabaho, dili atong tinigom sa bangko, atong pundasyon dili. Si Kristo ra. Dili ato ang credentials sa uban pa si Jesus sa atong pundasyon. And that's why we will never be shaken tungod kay siya ato ang tinuod nga foundation. Mauna kung ang tao dali ra mo give up o dili makalahutay basid naay problema o naay problema, gamay problema, naay mga pagsulay na dali ra sila mo give up basid naay problema sa ilang pundasyon. And that's reality. It is a powerful reminder of who Jesus is in relation to us today as the church, nga dapat siya ug wa nay lain pang iluhon nato nga atong pundasyon. Siya ra gyud si Jesus ra. Alright, dili relihiyon, denominasyon, tawo, pastor, leader, supporter, o bisan kinsa. They are just instruments alang sa himaya sa Dios, pero atong real foundation diri is Jesus. Palapakan nato si Jesus kana kusog na palapa para sa Ginoo. Siya ra gyud sa nato na masabtan. O kung ang church, ang atong pagtuo, founded kay Jesus, we will never be shaken. Amen ba? Sana ato na masabtan. And lastly, before I close, in Psalms 132,
It's the prophecy and parallel to the birth of Jesus na natuman kini in the New Testament, Luke chapter 1 verses 26 to 38. Kaya natawo magyud si Kristo, tama? Meaning tinuod jud si Kristo. Tinuod siya o ang atong manluwas, tinuod pod ang atong kaluwasan nga nadawat o naangkon palapakan nato ang Ginoo. Kay tinuod man si Kristo. Sana ato na masabtan. Tinuod jud siya. Ug dili sayang og kawang ang tanan nga atong ginabuhat alang kaniya karon, ang atong pag-alagad, atong pag-ampo, pagsimba, paghatag, pagsuporta sa mga buluhaton, pagtabang, pagpadayon o pagsangyaw sa mga balita, mahitungod kang Kristo, mahitungod sa langit. Dili sayang, dili kawang, tungod kay ang atong ginabuhatan, si Jesus tinuod, kuhi, o mutubag sa atong mga pag-ampo, palaparan ito sa kusab. Hallelujah! Nag-aayo sa itong mga balatian, nag-provide sa itong mga pagpanginahanan, our perfect and real shepherd. Kanang kusog nga palakpak usap para sa yan. Hallelujah. The light of God. I request everyone to please rise. And I hope, I pray nga ang Ginoo namuhat sa atong kinasuluran karon, my friend. And I know ang iyang mga pulong once mawali, masulti, dili niya mo balik nga kawang kaniya. Ang challenge, make a commitment. Unsa man imong buhaton nga commitment karon para sa Ginoo. Kung na-bless ka karon, unsa man imong buhaton nga commitment para sa Ginoo. My friend, padayon na dito sa pagampo. Padayon tam sa pagsangyaw, pagsulti mahitungod sa may balita. Atong i-advertise si Jesus nga sa uban. Tungod kay ang ngayon siya nga i-advertise because He is our real shepherd. He is our chief cornerstone. He is our gracious shepherd. Hallelujah. And no wonder walay nagkulang ka nato because He is our shepherd. So gracious, so loving, so merciful and forgiving. And that's the God whom you serve, my friend. Ang young people nga na dali, wala mong Ginoo. Thank Him, praise Him, and make a commitment unto Him. And second challenge para sa atong tanan nga na dali karon, as we bow down our heads, as we close our eyes, piyong nga imong mga mata, igsuon, ayaw tanaway mong katapan, ay gusto mo mong katapan. Kung naakadali karon, kung nakita nimo nga murag, wala pa'y kasiguraduhan ang imong kinabuhi. Kung wadto ba ka ang langit o dili. Siguruha karon, my friend. Those of you nga nagpataas inyong kamot, na gusto mo madawat kay Jesus, nawatas siya. Tuuhi siya karong alawa, my friend. Kung naadili sa ato karon nga, gusto na ito dawaton si Jesus. Ayaw sayangan ng opportunity. Ayaw tanaw siya mong katapat. Ikaw lang o ang Ginoo. And pray this prayer with me. Sunda lang rin ang pag-ampo. Diya sa imuhang itindugan. Karon pwede hinay, pwede kusog. Sunda lang rin ang pag-ampo, Lord Jesus. Repeat after me, Lord Jesus. I believe in you. And I accept you as my personal Lord and Savior sa akong kinabuhi. Thank you, Jesus, sa imong pagpalansang dito sa krus alang ka na ko. O karuntak na sa kamuntakon, akong gisurrender akong kinabuhi. Diya kanimo. Kung sukat karong alawa, ikaw na ang akong Ginoo kung manuluwas sa akong kinabuhi. Salamat sa kinabuhing walay katapusan na ako maangkon karong adlaw tungod kay ako nakang gituuhan o gidawat bilang Ginoo o manluluwas sa akong kinabuhi. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ako na lang mag-ampo para sa ating tanan. If you pray that prayer, congratulations. You are now one of the children of God. You are now belong to the family of God. 1 John 1:12, for those who believe and accepted Him, itagaan silang katungod ng mahimo mga anak sa Diyos. You are now God's children, my friends. So congratulations. Let us pray. Father God in heaven, Lord God Almighty, sa tanan nga nag-accept kay Jesus karon, Lord, nasayad kami, nalipay thousands of angels will rejoice over one sinner who repent. Salamat, Lord, ikaw magpakamaayo sa namang kinabuhi. Kung salamat, Lord, sa imong kamaayo sa among kinabuhi sa church, Lord God. And labaw sa tanan, Lord, thank you for being a shepherd to all of us. At doon karon nagka-survive ni Ginoo.
sa church, sa family. Walay nagkulang ka namin. Wala minahundan o pagkaon sa among mesa. Wala minahundan o panalangin sa among table o sa among mesa. Because indeed, imo yung kanunay ginapamatudan ng imong pagka-shepherd sa among kinabuhi. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat sa imong mga pulong. Nalaygon ka sa walay katapusan ng mga himaya. In Jesus' name, all God's people will say, Amen and Amen. Kanang kusog ka pala para sa Ginoo.